Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas and sa ating mga kababayan abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. This is actually my first time to come back na mag-live. Matagal na ako hindi nag-live. At any rate, I just want first to debunk Mr. Marcos kanina na narinig ko po ang kanyang mga pinagsasabi. And you will agree with me na he comes out totally unconvincing, di ba? Yung body gestures, yung substance. Ito yung substance. Ito yung pabulaanan natin, mga kababayan. And this might be a lengthy process. I mean, a lengthy explanation. I would expect the trolls to come at kukuyugin ako. But anyway, mga kababayan, pabayaan na natin sila. Naghahanap buhay lang ang mga patay gutom na yan. Anyway, ito yung sinabi ni Marcos sa kanyang press conference kanina. Once an impeachment complaint is filed, they, ibig sabihin yung mga congressman, have no choice. Ibig sabihin wala silang choice, wala silang magpipilian, kundi pumirma. Nakatali ang kanilang mga kamay. That's Mr. Marcos, sabi niya. And then the other one, sinabi niya na no one among his allies, ng kanyang mga kaalyado, walang nag-file. Kasi nga, sinabi niya, wag na tayong mag-impeachment. So, sumunod daw di umano sa kanya. Itong dalawa na to, pabulaanan natin, mga kababayan. Okay. I refer you to the rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. This was crafted way back in the 15th Congress. Ito yung Kongreso, matapos ako naging congressman. So, 2010 to 2013. So, malinaw doon sa rules ng rules of procedure in impeachment proceedings na may tatlong paraan to initiate an impeachment proceedings. So, tandaan ninyo ito ha, tatlo ang paraan na mag-initiate ng impeachment. Unang-una, verified complaint. It's always verified complaint. Ano bang ibig sabihin ng verified complaint? Para po sa inyong kalaman, ito po yung complaint affidavit. Kung nag-file na po kayo ng kaso, ito yung complaint affidavit. Doon sasaad mo lahat ng allegation mo. Plus, a verification. Kaya nga tinatawag siyang verified complaint. Complaint affidavit plus verification. So ano ba yung verification? Yung verification is actually an assurance. Ikaw na complainant, nag-a-assure. Kung ako ang complainant, nag-a-assure ako na the allegations there in the complaint affidavit are made in good faith, they are true and correct, and are supported by evidence. So yun. Ako yun. Kung ako yung complainant, ina-assure ko yung tribunal, yung House of Representatives na itong mga allegation ko rito are made in good faith, they are true and correct, and they are supported by evidence. Or I can support them with evidence when I am called to do so. So kaya yun ang tawag na verified complaint. So, dito tayo ha. Tatlo yung paraan ng pag-initiate ng impeachment. Verified complaint filed by a congressman. That's one. Okay? Si congressman mismo ang nag-file ng verified complaint. So, kasi congressman siya, okay na yon. Verified complaint ng isang congressman. That's number one. Number two, verified complaint ng kahit sinong citizen plus a resolution of endorsement ng isang congressman at least. So, pag outsider, hindi congressman, ang mag-file ng verified complaint, kasama yun, dapat mayroong resolution of endorsement ng isang congressman. Kasi dapat congressman talaga. So, yun yung dalawa. Ang pangatlo is a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of Congress. So, palaging may congressman. Itong pangatlo, ito yung nangyari kahapon. Ito yung nangyari kahapon. Originally, nagsimula siya sa verified complaint filed by any citizen. Ito sila Laila de Lima, sila Padre, with a resolution of endorsement ng isang congressman. Si Bordado yun, example. Nagsimula sila sa number 2, hindi number 1. Nagsimula sila sa number 2, they converted it to number 3. Yung verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3
of all members of Congress. So, ito yung tatlo ha. Ulitin ko, congressman or any citizen plus congressman or 1/3 of all congressmen. Yun. Now, kapag number 1 or number 2 ang mode of filing, number 1 or number 2, mahabang proseso yan mga kababayan. Ito yung process na sinasabi ni Marcos na hindi naman actually sinunod nila eh. Unang-una, saan ka mag-file? Sa Secretary General ng House of Representatives. So, doon nga nila final. Now, the Secretary General is mandated by that rule to immediately transmit it to the Speaker. So, Secretary General to Speaker. The Speaker must include it in the order of business within 10 session days. So, kapag na-included na siya sa order of business, that is referred to the Committee on Justice. Okay? So, Gen to Speaker to Committee on Justice. Ito yung normal procedure, mga kababayan, under 1 and number 2. Number 1 and number 2 na mode. Congressman or any citizen plus congressman o ang magfa-file. Okay? So, in-abbreviate ko na ha, kasi mahaba, babalitin ko na naman. Pagkatapos doon, within 3 session days, ito na yung determination of sufficiency in form and substance. Narinig na natin yan dati pa sa impeachment proceedings ni ERAP. Sufficiency in form and substance. So, explain na natin dito. Ano ba yung sufficiency in form? Form muna ha, form. Ibig sabihin, yung pleading dapat sumunod sa structure na mandated for pleadings. Example, caption. Nandun yung pangalan ng korte. In this case, House of Representatives. Nandun yung title, impeachment. Nandun yung pangalan ng mga parties, complainant and the respondent, si Inday Sara in this case. So, pagkatapos nun, sa body. The body, ito na yung allegations of the parties' claims or defenses. And then, of course, the reliefs prayed for. Ano bang hinihingi mo? Now, then, the signature of the parties, and then the address. And then, ito na yung verification. Verification, yung sinabi ko na kanina. And in normal pleadings, kung sa korte, meron pa yung certificate of non-forum shopping, and then explanation kung bakit hindi personal filing. O yun. So, ito yung form. Now, if it is not sufficient in form, ito yung proceeding kung hindi siya sufficient in form, may kulang, mali, ibabalik yan ng Committee on Justice to the SecGen o balik yan sa'yo within 3 session days. And within 3 session days na naman, 3-3 palagi. Ibabalik yan sa complainant, ayusin mo yan. So, para ibalik na lang. But if it is sufficient in form, doon na tayo sa determination of sufficiency in substance. No? So, kung sufficient na yung form, tama na yung forma ng pleading, dito na tayo sa substance. So, itong substance, ito yung recital of facts constituting the offense charge, which is determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. So, ano bang allegation nila kay Inday Sara? One of the allegations is that she plotted to assassinate I hate to call this guy a president, and the first lady ko, I don't know how to call her, Palaka, si Miss Palaka, and si Speaker, Martin Romualdez. So in what circumstances nagplot si Inday Sara? Kailan niya sinabi? Paano niya sinabi? Ano yung mga words na sinabi niya? O sinong nanonood? Paano mo nakuha yung video? O sinong kumuha ng video? Kung ito man yung ebidensya ninyo. Ito yung result of facts which constitutes the offense charge. Kasi ito yung mag-determine kung may jurisdiction yung Committee on Justice. So, if it is not sufficient in substance, dismiss. However, kung sufficient in substance ito, ifo-furnish nila ang respondent sa Inday Sara ng copy of the resolution or the verified complaint with an order to file an answer. So, dito na. So, kung sasagot si Inday, answer under oath So, kung sasagot si Inday Sara, yung kabila, pwedeng mag-file ng reply. Si Inday Sara naman, pwede rin mag-file ng rejoinder. So, ganyan yan. Di ba? Complaint affidavit, then
counter affidavit yan sa DOJ, sa korte. Dito, answer. And then, file naman yung kabila ng reply, yung complainants, and rejoinder yung si Inday Sara. Now, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, it will conduct a hearing. So, doon, nakikita na natin yan dati. Nagkakandak ng hearing doon sa Committee on Justice. You present evidence, you present your witnesses, and then they make a resolution. So, ito yung proseso. Ito yung proseso kapag congressman ang nag-file or any citizen with resolution of endorsement ng isang congressman. Dalawa. First, two. Anong ginawa ng mga congressman ni Marcos? Inabbreviate nila lahat yan. Hindi tayo dumaan sa Committee on Justice. Hindi pinasagot si Inday Sara. Ito dapat yung first. Sasarain muna dapat ito bago umabot sa Senado. Kaya nga meron tayong ganitong proseso to ferry out the truth right at that stage. Kaya nga ang sabi dito, ang sabi ng rules, kung merong sufficient ground for impeachment, that's the time you conduct a hearing. Tawagin mo na yung witness mo. Doon pa sa Justice Committee. Doon pa sa House of Representatives. What they did, binura nila lahat yun kasi nagmamadali sila. Ang ginawa nila, kinonvert nila yung verified complaint ng any citizen, nila Laila de Lima, nila Padre, with resolution of endorsement ni Bordado, kinonvert nila into a resolution of impeachment signed by at least 1/3 of all members of Congress. So dito natin mapakita na sinungaling si Marcos Jr. Hindi totoong nakatali ang kanilang kamay na pipirma na lang sila doon. They chose to convert an otherwise lengthy process, shorten it, and transmit the articles of impeachment to the Senate. Pumirma sila doon. Hindi nakatali ang kamay nila. Mahaba ang proseso. Doon dapat sila sumunod. Ito dapat ang sinunod nila. Dumaan ka sa SecGen, dumaan ka sa Speaker, dumaan ka sa Justice Committee, mag-hearing kayo. So anong ginawa nila? Hindi nakatali ang kamay nila. They chose to sign and transmit it right to the Senate. In other words, hindi totoong walang kaalyado siyang nag-file. Sila ang kaalyado nilang nag-file. Basically, they converted an otherwise private complaint into an article of impeachment, resolution of impeachment by at least 1/3 of all members of Congress. Yan ang totoo. Sinungaling si Marcos, mga kababayan. And that's why, that's what prompted me na mag-live ulit today. After many months na hindi ako nag-live. Because kailangan na hindi ipakita ang kasinungalingan ni Mr. Marcos. Na sinabi niyang hindi nag-file ang aking mga kaalyado. Dahil sumunod sila sa akin. Hindi. Yung mga kaalyado mo ang nag-file. They converted the mode number 2 into mode number 3 by filing a resolution of impeachment signed by at least 1/3. Sabi mo 215, Marcos. Yun yung mga kaalyado mo. They filed effectively the resolution of impeachment. Hindi kayo sumunod dun sa proseso na dapat sarain muna yan sa Justice Committee. Because nagmamadali kayo. Itong action na to, hindi ito out of your desire to exact accountability. It's designed to consolidate political power in the hands of Marcos and his wife. Aabot tayo dyan, mga kababayan. So, ito ngayon, pinatunayan ko sa inyo, sinungaling si Marcos. Ang mga kaalyado niya mismo ang nag-file ng resolution of impeachment. Contrary sa kanyang mga sinasabi. Hindi nakatali ang kamay nila. That they will have to sign because nakatali ang kamay nila. Hindi. It has to go through the process. Kaya nga ang haba ng proseso pinagsasabi ko. So that you will understand. Ito pala dapat ang sinunod. Ito pala dapat ang sinunod. Pero anong ginawa ninyo, Marcos? Na mga kaalyado mo, binura ninyo yung rules of impeachment, rules of procedure in impeachment proceedings, diniretso nyo papuntang Senado because wala nang oras. Wala nang oras at gusto nyong mangyari ito. Now, mga kababayan, dito tayo sa bakit hindi natin pwedeng hayaang ma-impeach si Inday Sara. Dito muna ako sa dalawang grounds. Dalawang grounds na sinabi nila. Large-scale corruption. Ito yung intelligence fund, confidential fund. Tandaan niyo, mga kababayan, the allegations were made by politicians.
These are political animals designed to preserve their political survival. Yuyuko at yuyuko yan kung sino ang presidente sa Malacanang o sino ang taong nasa likod ng upuan ng presidente nagdidikta sa kanya. And I mean Lisa Marcos. That's the hard reality. Yuyuko at yuyuko yan. You see, karamihan itong mga congressman na to, Duterte to sa panahon ni President Duterte. Ngayon, na iba na, si Marcos na, nandun na naman sila. Doon na naman sila yumuyuko. So you see, these political animals bow down to no one except their own political survival. So their decision, their judgment are not necessarily based on justice, are not necessarily based on facts and the law. So wag natin paniwalaan itong mga to. Hindi natin pwedeng paniwalaan to because their decisions, their judgments are based on their political considerations, based on their political survival. So wag natin paniwalaan yan. Ako, I don't. Because galing ako dyan. Alam ko yung kalakaran. Oh. Pangalawa, dito tayo. They are charging Inday Sara of not defending the Philippines against Chinese aggression. Okay. Ito, linawin natin to. Ito, malina. Ito talaga. Matindi ito. Alam niyo ang budget ng Armed Forces of the Philippines for its modernization program, for the modernization. Ako, supporter talaga ako ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas na bigyan ng lahat ng perang pwede natin ibigay to buy modern equipment, modern armaments, because that's what we need. So, hindi salita ni Inday Sara ang kailangan natin. Hindi pronouncement ni Inday Sara ang kailangan natin. Ang kailangan natin, armas to serve as effective deterrent against China. Tandaan nyo, mga kababayan, binubuli tayo ng China dahil alam nilang wala tayong kapasidad. Look at Indonesia. Ang barko ng Indonesia is 300. Ang barko natin, ewan ko kung meron 50. Oh. Hindi binubuli ng China ang Indonesia dahil pwedeng kumalaban sa kanila. China has about 300 warships. Indonesia has about 300 warships, tabla. So, hindi nila binubuli dahil may kakayahang lumaban. Tayo, 50 lang or less ang barko natin. 2 lang yung moderno, mayroon pa paparating, 10. Hindi. Ismulin talaga tayo ng China. But that's what we need. And then look, ano bang ginawa ng itong mga congressman na to? Ang AFP was expecting 50 billion pesos para sa modernization ng modernization nila, which is mandated by law. 50 billion lang naman yan eh. Kinaltasan pa ng House of Representatives ni Martin Romualdez. Ginawang 35 billion. Insure funding. Yung 15 billion nilipat sa program funds na walang funding. Oh, you see? Oh. Ito pa, pangalawa. Department of Transportation, DOTR. 180 billion ang budget. Nandyan ang Coast Guard. Oh, ang Coast Guard ang tinutulak natin doon sa West Philippine Sea. Oh, 180 billion. Anong ginawa? Kinaltasan ng 92 billion pesos. Oh. So, tapos on the other hand, yung budget nila sa House of Representatives, 16.3 billion, pinataas nila to 33.67 billion. Ito, inaakusahan mo sa Inday Sara, hindi nagsalita laban sa China, habang kayo, kinukunan nyo ng pera ang pondo ng AFP, ng Coast Guard, para idagdag doon sa pondo ninyo. You see, mga kababayan, how unjust these people are? Oh, aakusahan mo yung Vice President for not talking against China, and you are effectively helping China by removing the money that's supposed to buy arms for our AFP. And more than that, mga kababayan, itong gusto kong iparating sa inyo, this is all about balance. It's about balance kung bakit hindi natin wag nating hayaang ma-impeach si Inday Sara. It's about balance. Alam nyo ang system ng gobyerno natin. We have executive, legislative, and judiciary. Ito yung 3 great branches of our Republican government. Ang executive, ito yung nagpapatupad ng batas. Ang legislative, ito yung gumagawa ng batas, nagpapanday ng batas. Ang judiciary naman, ito yung nag-i-interpret kung ano bang ibig sabihin ng batas. So in other words, merong compartmentalization of power
Oh, yung compartmentalization of power eh. O yung power mo dyan lang ha. Ito power mo, ito lang. Ito power mo dito. That's compartmentalization power. Designed to prevent abuses. Oh, yun yung purpose dyan. It's designed to prevent abuses. Now, in the political spectrum, within the executive department, meron tayong Marcos, meron tayong Inday Sara. Oh, ito yung malapit lang kasi yung spectrum malawak dapat yun eh. So, that's one end of the political spectrum in the executive department. This is the other end. Naputol ang kamay ni Marcos kasi sinunog ng kaibigan ko. O, kasi galit na galit siya. Okay? Diba? You're a bad boy. So, because of the relationship nitong dalawa ngayon na magkaaway sila, each one serves a countervailing force against the other. Ang ibig ko sabihin, kung lalatiguhan ako ni Marcos, pwede akong magpatulong kay Inday Sara. Kung lalatiguhin naman ako ni Inday Sara, dito naman ako kay Marcos. So in other words, there are two countervailing forces at each end of the spectrum. Okay? Now, kung tatanggalin ni Marcos si Inday Sara, ito na lang ang matitirang matimbang, ang bangag. Okay? So, wala na tayong pwedeng takbuhan, mga kababayan. Ito na lang. For all his kasalanan sa bayan. So, what I mean to say, mga kababayan, si Inday Sara remains our last and only countervailing force against a Marcos who is scheming to extend himself in power. Yan ang totoo. That's the hard truth, mga kababayan. Now, when this balance is tilted in favor of this, itong Marcos na to, he is able to consolidate political power. Mahirap tayong makawala. We will find it utterly difficult to fight and free ourselves or remove him. Remember, pag tinanggal niya si Inday Sara, mga kababayan, ito ang pipili ng Vice President. Natandaan niyo si Vice President Gloria Arroyo, nung naging presidente siya, ang pinik niyang Vice President by appointment, by appointment, si Chupisto Ginggona, Senator Chupisto Ginggona. So ito, pag natanggal niya si Vice President Sara, ito ang pipili ng Vice President. At sino pa ang pipiliin kundi yung kanyang tabatsing-tsing na tambi na pinsan sa House of Representatives. Siyempre, kung ako naman si Marcos, pipiliin ko si Martin. Kasi I know he is very unpopular. So, hindi nyo ako tatanggalin kasi siya ang uupo. Siya ang papalit sa akin, di ba? So, siyempre, ang unpopular ang pipiliin ko to make myself safe. Kasi, kung tatanggalin nyo ako, siya ang papalit. Then you will have a very unpopular president in my stead. So, sounds practical, di ba? So, yan. Now, remember, mga kababayan, the last time we had no vice president, we had no vice president was during the time of his father, si Marcos Sr. Si Vice President Lopez, tinugis niya, tumakbo yun, o miskapo yun with Osmeña, si Serge yata yun to the US. Wala tayong Vice President, and Marcos was able to consolidate political power in his hands. It took us 20 years to remove him. More than 20 years. Ngayon, mga kababayan, I suppose, ito naman siya, si Marcos Jr., has learned his experience nung tinanggal ang kanyang tatay. Alam niya yon, experience na yon. So, kung alam na niya, it might take us 40 years to remove him, or even more. That's one generation, mga kababayan. Buhay na ng anak ninyo yan. Buhay na ng apo ninyo yan. Kung hayaan natin si Marcos na manaig ngayon, at tanggalin si Inday Sara. Remember, ulitin ko, Inday Sara remains our last effective countervailing force against the Marcos dictatorship. Hindi niya kayang gawin yan. Kasi kung nandyan si Inday Sara at mananatiling Vice President at mag-aabuso siya ng patuloy yung kanyang pag-aabuso, baka matanggal siya at ang papalit ay si Inday Sara. That's why it is imperative for Marcos Jr. to lie and deceive and remove Inday Sara by all means. And that's what we should not allow, mga kababayan. Hindi natin dapat hayaan yan. Because itong si Marcos, believe me, kilala ko to.
ito at ang asawa. They manipulated the election ni Marcos at ang kanyang anak. They manipulated the Supreme Court. Alam na alam ko yan. Personal knowledge ko yan. Kaya nga walang masabi itong dalawa eh. Oh. And this administration is characterized by so blatant and rampant corruption. Pero hindi na po ako nagtataka dyan, mga kababayan. Sinabi na ni Marcos sa amin yan dati in one of our dinners doon sa bahay nila sa Nara Street, sa Forbes Park. Okay lang sa kanyang corruption. Huwag lang masyadong palata. Of course, because everybody is doing it, mahalatang halata. And it's rampant, it's blatant. So, what future do we have, mga kababayan? Nakita nyo naman si Marcos kanina, yung body language pa lang, sinungaling na talaga. Sinungaling na talaga. So, ito ngayon, hindi inaksyonan ng Senado ang impeachment complaint kahapon. May recess, di ba? Nagre-recess sila, balik sila ng June 2. And then they have about 6 session days yata. 6 session days bago mag-adjournment sine die. Anong ibig sabihin ng sine die? Sine die is Latin for without a day. Walang araw. So ibig sabihin, nag-adjourn na walang araw na Senate kung kailan sila magkita uli. Yun yung ibig sabihin ng adjournment sine die. Tinapos yung meeting na hindi nag-set ng another day kung kailan sila magmi-meeting uli. Kasi hindi nga sila magmi-meeting uli kasi end of term sa June 30. Bagong kongreso ang uupo sa third Monday of July nitong taon na to after the elections. So, ang kinatatakutan ko mga kababayan, itong darating na halalan. Alam ko si Lisa Marcos, I know her, proven na talaga sa akin yan, that she can strike a deal even with the devil. Tandaan nyo yan. Si Lisa Marcos can strike a deal even with the devil. Ganyan siya ka-transactional. Transactional tong taon to. Wala tong... Sandali lang, sinabi yung slow connection. Patayin ko muna yung mga internet ko. Wait. Okay. Transactional tong tao na to. So, ang kinatatakutan ko, kung gagawin niyang offer yung pagkapanalo sa eleksyon, lalong-lalo na sa ating mga re-electionist senators. Daming trolls dito. Marami talagang trolls. Yung mga patay gutom na yan, naghahanap buhay lang, intindihin na lang natin. Patay gutom kasi. Sana natuluyan. Anyway, mga kababayan, balik tayo. Ang kinatatakutan ko, kung gagamitin, and this is really possible, very possible, gagamitin niya na bargaining chip. Bumoto ka ng impeachment ni Inday Sara, papanalunin kita. Yan, that's a very dangerous possibility. Hindi lang naman possibility kasi sinabi ko na nga sa inyo, nakikipagkunsabahan sa demonyo. Si Lisa Marcos, kilala ko yan. In fact, gumawa ako ng affidavit, binulgar ko siya. Now, ito mga kababayan, anong magagawa natin? Well, in the meantime, we have to drum up support for Inday Sara. Tulad ng sinabi ko, Inday Sara, diyan ka na nga, ito, remains our last and most effective countervailing force against an abusive Marcos budding dictatorship. Ito lang. So maniwala kayo sa akin. Let's band together. Let's create noise. Let's show our support. Anyway, ito mga senador na to. Itapon ko na lang kaya to. Yeah. Okay. Anyway, ipapakita natin sa ating mga senador, sa mga kandidato, na we will not support you kung hindi ninyo panatilihin to sa pwesto. Because in the first place, she's the legitimately elected highest official of the land. Hindi si Marcos. Dinaya nga yung eleksyon eh. Nandiyan yung affidavit ko. Pinanindigan ko yan. Sinumbit ko na yung affidavit ko sa District Court of Columbia in Washington, D.C. sa kasong Smartmatic versus One American News Network. And ito pa naman, ito may pangalawa pa. Isusubmit ko na naman sa U.S. District Court for the District of Columbia in Washington, D.C. Another case yun. Smartmatic against another person. Hindi ko pa sasabihin. Pero pinadala ko na yung affidavit ko. Nandun ang dayaan ni Lisa Marcos, ni Bongbong Marcos. So, let's drum up support for Inday Sara. Huwag nating hayaan na matalo tayo sa narrative. Kung kailangan ko mag-live ulit, magla-live ulit ako in defense of Inday Sara because I know defending Inday Sara is defending our democracy, defending our way of life, defending every Filipino.
Now, ito mga kababayan, to end this, kasi medyo matagal na yata ako rito. Okay. Nung January 24 yata, 22 or 24, sumulat kami kay George Garcia. Ito yung chairman ng COMELEC, tandaan niyo to ha. Ito chairman ng COMELEC. Ako, si Jay Jimenez, yung developer ng mobile application, sasabihin ko to ngayon sa inyo, at si Troy Abitona, si Kuya Troy. Siya yung nagpadala ng sulat doon. Pero hindi pa kami sinagot. Ang ibig kong sabihin, sinabi ko kay George Garcia, balak naming i-verify yung boto ng bawat Pilipino at boto ng lahat ng Pilipino gamit yung mobile application na didevelop ni Jay Jimenez. So ipapalabas namin to sa inyo. Ang gagawin natin mga kababayan, yung resibo, kinote ko yung Bagong Bayan case kasi sabi ng Korte Suprema doon sa Bagong Bayan, sabi ni Attorney Chong, ako yon, kinote nila ako, na yung resibo dapat i-verify yun ng botante at dapat bilangin yun ng mga watchers. Yun ang sabi ng Supreme Court. Kinote nila yung position paper ko. O, pinangalanan pa nila ako doon. Nandun din naman ako sa oral arguments. Now, eto. Sabi ni George, pinagmamalaki niya na merong, ano ba yun, yung QR code, ang resibo. So, meron tayong app na dinivelop, which you can download later. Pag nilagay mo doon, pag pinabasa mo yung QR code doon sa app, makikita mo kung sino ang binoto mo. Anong laman ng QR code. So, i-verify mo yun doon sa resibo kung tugma ba. Kasi, baka iba ang print, iba naman ang laman ng QR code ni George Garcia. O, huwag magtiwala sa COMELEC. Mandaraya yan. Okay? So, i-check natin yung QR code kung ang laman ng QR code is exactly the same na nakasulat doon sa resibo. Pagkatapos ng halalan, ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Bagong Bayan na kaso ni Senator Gordon, kinote nila ako, bibilangin uli natin yung QR code isa-isa. 800 QR codes, ibig sabihin 800 ballots can be counted in only 1 hour. Mabilis lang yun. Ganyan. And then, lalabas na kung ilan ang botong nabilang na nandun sa QR code. At i-verify natin yan sa makina. Kasi nandun ang daya sa makina. Nandun ang daya ni Lisa Marcos sa makina. So, dalawa yung verification natin dyan, mga kababayan. Verify natin yung resibo, kung tama ba yung nasa QR code at yung nasa resibo. And then, bibilangin natin lahat ng nasa QR code para i-verify doon sa election return na ilalabas ng makina. In this way, hindi makakapandaya ang Miro at ang COMELEC at hindi makapandaya si Lisa Marcos. Hindi uubra ang kanyang bargaining chip. Ito lang ang pwede nating gawin mga kababayan. So ito ngayon, hindi kami sinagot ni George Garcia. Kaya pinaalam ko na to sa inyo ngayon pa lang. Hindi pa kami sinagot. We're waiting for 15 working days. So baka next week. Next week yung end of 15 working days. So kapag umayaw si COMELEC dito sa gagawin natin. By the way, ang watcher ang gagawa nito ha, hindi tayo lahat. Ang watcher lang. Kasi sila lang naman ang pwedeng pumasok at mag-download sila ng app. Anyway, the app is free. The app is free. Donation na yun lang yun. Fruit of love yun ni Jay Jimenez. Siya yung developer. So, siya yung isa sa mga sumulat. Kaming tatlo. So, gawin natin to at ipapaalam namin sa inyo kung umayaw ang COMELEC dito sa sistemang ito. Kasi, for sure, hindi makapandaya si Lisa Marcos at hindi uubra ang bargaining chip niya laban kay Vice President Sara Duterte. So, babalik na lang uli kami. Ako siguro, si Jay at si Kuya Troy para ipakita namin sa inyo yung app, i-explain namin sa inyo. At babalik ako next week kasi or kung mayroon pang bagong issue, agad ka ba? So, hanggang dyan lang muna. At least napakita ko sa inyo na itong si Marcos is an outright liar. Makita naman sa kanyang body language, di po ba? Sinungaling talaga. Plus, kung bakit wag nating hayaan na ma-impeach si Inday Sara and what we should do. So, maraming salamat po mga kababayan for sharing your time with me and for sharing this to others. Marami ang dapat makakalam. Dapat ikalat natin to para malaman ng ating mga kababayan what is at stake today. Maraming salamat po sa inyo. And for those who are traveling, please keep safe.
God bless us all.